purpose of Christ's cross in our lives. Alam niyo po, lahat po ng bagay na nagaganap at nangyayari sa ibabaw ng mundo, lahat po ng bagay na nakikita po natin kung bakit nandyan, at lahat po ng nararanasan po natin sa buhay, lahat po yan ay merong layunin ang Diyos sa ating mga buhay. Even po yung mga ating pong mga failed, yung ating pong mga kabiguan sa buhay, minsan po, wag po natin tatanawin niya na negatibo. Sapagkat sa bawat kalungkutan, sa bawat kabiguan, sa kabila po niyan, may maganda pong resulta na magaganap at mangyayari kapag nakita po natin yung magandang plano ng Diyos. Okay, sa umaga pong ito ay mapakatindi po ang layunin ng kamatayan ng Panginoon sa krus kung bakit po siya namatay. Yan po yung nais ko po na ibahagi ngayon sa inyo sa umaga pong ito. Kung bakit namatay ang ating Panginoon sa krus, may napakatinding layunin ang Diyos sa inyo at sa akin at sa ating lahat. Hinayaan ng Diyos Ama na ang kanyang anak ay mamatay sa isang kadusta-dusta na sitwasyon. Alam niyo po mga kapatid, sa mga Romano, ang krus po ay isang sumpa, isang lugar na sumpa sa isang tao na mabibitin dito. Actually po, ito po ay parusahan sa bawat isang taong magnanakaw, pusakal, at talagang lumalaban sa pamamahala during that time. At hindi po ipinapako ang bawat isang taong namamatay sa krus, itinatali lang po, ibinibitin. Pero matindi po ang ginawa sa ating Panginoon. Ipinako ang kanyang kamay at paa doon sa krus at hubot-hubad. Matindi po ang ginawa sa ating Panginoon. Pero ang tanong, bakit inalaw ng Diyos Ama na mangyari ito sa kanyang bugtong na anak? Ano yung sa kalikod nito na matinding layunin ng Diyos? Bakit hinayaan niyang mangyari ito sa kanyang anak? Kaya yan po yung ating pong pag-aaralan ngayon. At actually po, si Apostol Pablo ay napakatindi po ang pagkaunawa kung bakit namatay si Jesus sa krus. Kaya dito po sa aklat ng Galatia chapter 6, verse 14, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the Word has been crucified to me, and I to the Word. Makikita po natin na si Apostol Pablo na ipinagmamalaki niya sa kanyang sarili yung krus, yung kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ipinagmamapuri niya po yun. Sapagkat naintindihan niya yung kung papaanong namatay si Kristo sa krus, ito ay isang matinding sakripisyo para sa kanya, para sa bawat isang taong makasalanan. Kaya po, sinabi po ni Pablo, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang mundong ito'y patay na para sa akin, at ako ay patay na para sa mundo. Ang lalim po nung pagpapahalaga, ang lalim po nung pagkakaunawa ni Pablo kung papaanong namatay si Jesus sa krus. Mula po nung namatay si Jesus sa krus at mula po nung naka-encounter ni Pablo si Jesus at nakilala niya si Jesus bilang personal Lord and Savior, sinabi ni Pablo, ang mundong ito'y wala nang dating para sa akin. At ako'y patay na para sa mundo. So ibig sabihin si Pablo, hindi na siya nabubuhay para sa mga bagay sa ibabaw ng mundo. At hindi na siya nabubuhay para sa mundo. Wala nang dating sa kanya ang anumang bagay na nasa mundo, sapagkat siya ay nabubuhay na lang
para sa Panginoon, sapagkat naunawaan niya at naintindihan niya kung ano ang layunin ng krus, kung bakit namatay sa krus ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Paul sa Philippians chapter 1, verse 21, to live is for Christ, and to die is gain. Naintindihan ni Pablo na talagang mapakatindi ang pagmamahal ng Ama, napakatindi ang sakripisyong ginawa ng Panginoon, nang dahil sa kanyang kamatayan, nakita niya ang walang kapantay at hindi kayang sukatin na pag-ibig ng ating Diyos Ama sa bawat isa po sa atin, sa kabila na tayo po ay makasalanan pa. Okay, number 1 purpose of our Lord kung bakit po siya namatay sa krus. To demonstrate His own love for us. Ang kauna-unahan po na layunin ng Diyos, ng ating Panginoon, kung bakit po siya namatay sa krus, sa isang kadusta-dusta na kamatayan, para po ipahayag niya, para po ipakita niya, para po ipadama niya ang kanyang hindi masukat na pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Sabi po ng Bible in the book of Romans, chapter 5, verse 6 to 8. You see, at the just right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. True, for a good person, someone might possibly dare to die. Last verse, verse 8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Namatay po ang ating Panginoon sa krus para i-demonstrate, ipakita ng ating Panginoon ang kanyang hindi kayang tapat at kayang sukatin na pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa po sa atin sa panahon na tayo ay namumuhay na hindi sumusunod pa sa kalooban ng Diyos. Ibinigay niya yung kanyang buhay, isinacrifice niya yung kanyang buhay sa panahon na tayo nabubuhay sa kasalanan. Alam niyo mga kapatid, minsan ang tao, gagawan lang niya ng kabutihan ng kanyang kapatid, ng kanyang kapwa, kapag merong ginawa ng mabuti sa kanya. Kung ano yung ginawa sa kanya, gagantihan niya. Kapag pangit yung ginawa sa kanya, pangit din yung ibabalik niya. Pag maganda yung ginawa sa kanya, babalikan niya ng mabuti. Pero ang sinasabi po ng Romans chapter 5 verse 6 to 8, sa panahon ng bawat isa po sa atin ay wala pang ginagawang mabuti, wala pa tayong tamang relasyon sa Panginoon, wala pa tayong ginagawang matuwid. Sa panahong iyon na namumuhay pa tayo ng malayo at makasalanan sa harapan ng Diyos, ito yung panahon na inialay ng ating Panginoon ang kanyang buhay at siya'y namatay sa krus. Kaya po makikita po natin mga kapatid, the number 1 purpose of our Lord kung bakit po siya namatay sa krus, to demonstrate His own love for you and for me and for us. Kaya mga kapatid, lahat ng ating ginagawang ito na sacrifices, serving, lahat ng ibinibigay natin sa Panginoon, ito'y isang part lang ng pagbabalik natin ng pagmamahal na ginawa sa atin ng Panginoon. Wala tayong maipagmamalaki. Kaya hindi tayo pwedeng magreklamo na napapagal ka na, napapagod ka na, ano ba yung ginagawa na ito, paulit-ulit na lang, parang nakasasawa na, parang naka-burnout na, ano ba yun, bakit ba dapat pa natin to gawin para sa Panginoon? Alam niyo kapatid, ang Panginoon ay hindi. Siya yung may karapatan. Siya yung may karapatang una sa lahat na magsalita. Bakit kailangan ko magsakripisyo?
Bakit kailangan kong mamatay sa isang kamatayang walang kaparis? Yung mga tao namang ito ay wala namang ginagawa na mabuti para sa akin. Ang Panginoon po ang may karapatang magsabi nun. Pero ang Panginoon po, sabi nga po sa aklat ng Isaiah, siya'y binugbog, siya'y sinipa, siya'y hinagupit, siya'y pinatay na parang isang hayop, pero ni katiting na salita na pangit, hindi umimik, hindi nagsalita kahit kaputok man. Kaya makikita po natin mga kapatid, ito yung tunay na hindi kayang ipaliwanag, unexplainable, na napakatinding pag-ibig na ipinadama sa atin ng Panginoon. Second purpose kung bakit ang ating Panginoon ay namatay sa krus. To redeem us from curse. Upang tubusin tayo sa sumpa. Kasi po mga kapatid, nasa ilalim ng sumpa ang bawat isang tao na hindi pa nakakakilala at hindi pa nakakaunawa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Under curse ang bawat isang tao na wala pa pong ginagawa na tamang pagsunod at tamang pagsamba sa Diyos. Nasa ilalim ng sumpa. Kaya ito po yung isang matindi na layunin ng ating Panginoon. Tiniis niya ang hirap na dapat tayo ang nagbata. Tiniis niya ang kirot at sakit physically, mentally, emotionally, para i-overcome niya po yun upang tayo po ay i-redeem sa ilalim ng sumpa. Sapagkat ang lahat ng tao na wala pang tamang pagkaunawa at relasyon sa Diyos ay nasa ilalim ng sumpa. In the book of Galatians chapter 3, verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Makikita po natin, tinubos tayo ng ating Panginoon mula sa sumpa ng kautusan. At yung pagkakatubos sa atin ng Panginoon, kailangan niyang mamatay sa isang kamatayan na hindi kayang pantayan, na kung saan doon ibinitin siya sa ibabaw ng Mount of Calvary, doon sa kahoy na yun na napakabigat, at doon siya ipinako, at yung pagdanak ng dugo ng ating Panginoon nung siya'y ipinako doon sa kahoy na yun na krus, at dumanak yung dugo sa ibabaw ng Mount of Calvary, yun yung walang kapantay na halaga. Yung dugo niya, yun po ang nagbayad, yun po ang nagtubos sa bawat isa po sa atin na nasa ilalim ng sumpa. The moment we understand sa ginawa ng ating Panginoon, magpapara po tayong si Apostol Pablo. Nasabi ni Apostol Pablo, aking ipinagmamalaki ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Kung para sa maraming Hudyo at Hentil, ang krus ay kahiya-hiya para sa kanila. Pero para sa akin, sabi na Pablo, ipinagmamalaki ko ang krus na yan kung saan namatay ang aking Panginoon. At mula ngayon, dahil ako ay meron ng bagong pananampalataya sa aking Panginoong Hesus, ang sanlibutang ito, anumang bagay sa mundong ito, ito'y wala nang dating para sa akin. At ako ay patay na sa sanlibutang ito. At ang buhay kong ito, habang ako'y nabubuhay, mabubuhay ako para sa Panginoon. At kung ako'y mamamatay, pakinabang ito ng aking paglilingkod at pagsunod sa aking Panginoon. Very inspiring yung mga pananalita na binanggit
ng Apostol Pablo sapagkat siya po ang isa na nakaunawa ng malalim na kahulugan ng layunin ng ating Panginoon kung bakit po siya namatay sa krus. Ano ang layunin ng Panginoon? Bakit na tayo tinubos? Bakit na tayo tinubos? Ano po ang isang sa matinding layunin ng Panginoon? Galatia chapter 3, verse 14. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ay kita po natin mga kapatid kung bakit po tayo tinubos sa sumpa ng ating Panginoon para dumaloy ang masaganang pagpapala na kung papaanong pinagpala ng Diyos si Abraham, ang bawat isang matutubos sa sumpa, dadaloy ang pagpapala na tinamasa ni Abraham sa bawat isang tunay na susunod at makakakilala at tatanggap at magsisisi sa kanyang kasalanan at siya'y magsisimula na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. And then after that, kapag siya'y nakalaya sa sumpa dahil sa kanyang pagsunod at pagsampalataya kay Kristo, yung masaganang pagpapalang tinamasa ni Abraham ay magpo-flow sa buhay ng bawat isang mananampalataya na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yan po ang dahilan. Ang isang dahilan kung bakit tayo tinubos sa sumpa ng ating Panginoon. Meaning to say, hindi makakaranas ng tunay na pagpapala. Hindi makakaranas ng tunay na successful and prosperous life ang isang taong hindi natubos sa sumpa. Sapagkat ang makakaranas lamang po niyan ay ang mga taong tunay na natagpuan ng Panginoon, pinaglingkuran at sinunod ang Panginoon at nagbalik loob sa Diyos. Ito ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. In the book of Galatia, chapter 3, verse 14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Holy Spirit. Meron pang isang pangako na mararanasan ng bawat isang tinubos. Ang bawat isang tao totoong susunod sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon, yung Espiritu na pangako ay sa atin. Ang tunay lamang po na makakaranas ng biyaya, favor, breakthrough, presence ng Lord ay ang mga taong tatanggap ng Espiritu ng Diyos. Kaya yan po ang dahilan kung bakit tinubos tayo ng ating Panginoon. Pero hindi po lahat ng tao ay kumikilala at tumatanggap sa ating Panginoon. Kaya po napakahalaga talaga ng isang tao ay makikilala niya ang ating Panginoon bilang personal Lord and Savior. Next, kung bakit tayo, ano yung layunin ng Panginoon, kung bakit siya po ay namatay sa krus. To defeat the ruler of the world. Upang gapiin, upang talunin ang pinuno ng sanlibutang ito na walang iba kundi si Satanas. Sapagkat kailangan pong gapiin, kailangan pong i-conquer ng ating Panginoon ang pinuno, ang ruler of this world na walang iba kundi si Satan. Kaya kailangan si Jesus ay mamatay sa krus. In the book of Ephesians chapter 6, verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
ay kita po natin, tayo po, hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Hindi ang tao, ang kapwa, ang totoo po nating kaaway. Kundi ang tunay po nating kaaway ay ang mga pinuno ng himpapawid, ng kadiliman na namiminuno doon sa himpapawid. Mga prinsipe ng kasamaan, pinuno ng kadiliman na walang iba kundi si Satanas. Yan po'y tinalo ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus. More than 2,000 years ago. Ngayon, kung tinalo po ng Panginoon ang lahat ng principalities, rulers in heavenly realms sa pangunguna po ni Satanas, dapat tayo po mga kapatid, makonquer din po natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. As a believers, as a children of God, we need to conquer all acts of darkness spirit, heavenly spirit. Dapat po lahat ito ay makonquer natin sa pamamagitan po ng tulong at gabay ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay. 1 John chapter 5 verse 19 to 20, sabi po dyan sa Tagalog, alam nating tayo mga anak ng Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Pansinin niyo po, tayo po alam natin tayo anak ng Diyos. Pero yung buong sanlibutan, binigyan ng pahintulot ng Diyos sa panahong ito, ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya po mga kapatid, yung mabuhay sa ibabaw ng mundo, talaga po lagi po tayong may battle. Lagi po tayong may laban. Kasi nga po, ang namiminuno sa mundong ito, sa buong sanlibutan, ay walang iba kundi si Satanas. Eh, mapapansin niyo po kahit saan ka pumuntang departamento ng gobyerno, kahit saan ka pumuntang bansa, makikita po natin talagang grabe po yung galaw ng dyablo sa bawat isang departamento, sa bawat isang komunidad, sapagkat sabi nga po ng Bible, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. The whole world is under the rule of one evil. Kaya kapag ikaw ay isang tao na wala kang espiritu ng Diyos, mabuhay, kakayanin ka talaga ng galaw ng dyablo. Sapagkat siya ang namiminuno sa sanlibutang ito, temporary. And then verse 20, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Pansinin niyo po, bibigyan ng pangunawa, bibigyan ng right understanding ang bawat isang taong tunay na kumilala sa Panginoon. Hindi lahat ng tao makaka-receive ng right understanding para maunawaan niya kung sino si Jesus Christ. Ulitin ko po mga kapatid, sabi po ng 1 John 5:20, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binibigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Para daw po makilala natin ang tunay na Diyos, binibigyan po tayo ng pangunawa. Ano po yun? At tayo nasa tunay na Diyos. Ano po yung sumunod? Sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pero tinan niyo po, maraming relihiyon. Iba-iba po ang pagkaunawa kay Jesus. Bakit hindi po nalubusang naunawaan at nakilala si Jesus? Kasi po wala silang espiritu ng Diyos. Ang tunay lang po makakakilala, ang tunay lang po makakaunawa ay yung may espiritu ng Diyos. Sa inyo po, maraming tao si Kristo, tao lang daw. Totoo naman pong nagkatawan-tawang Panginoon, wala pong problema doon. Pero yung pagka-Diyos ng ating Panginoon, hindi po nila matanggap.
May mga relihiyon si Jesus, propeta lang, hindi Diyos. May mga relihiyon si Jesus, maliit na Diyos. Pero makikita po natin ang binabanggit ng 1 John 5:19-20. Sabi po sa English, tinan niyo po sa English, ano po? We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. Verse 20. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true, and we are in him who is true, by being his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal light. Who is Jesus? He is the true God and eternal light. Mga kapatid, yan po yung aral na inilagay ko po sa isip at puso ninyo na binabanggit sa 1 John 5:20. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na buhay na walang hanggan. Tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat tayo po binigyan ng right understanding, binigyan ng Espiritu ng Diyos, at ngayon, kilala nating lubusan ang ating Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoon. Para gapiin, para talunin ang galaw ng kaaway, sapagkat ang galaw ng kaaway para sirain, para bulagin, para lilangin ang kaisipan ng maraming tao, para hindi makilala ang ating Panginoon kung sino siya. Colossians chapter 2 verse 15 sa Tagalog, sabi po diyan, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan na kanyang pagtatagumpay. Nilupig ng ating Panginoon ang mga darkness principalities, ang lahat ng mga may kapangyarihan ng kadiliman sa sanlibutan. Nilupig niya dahil sa kanyang kamatayan sa krus. So, tayo po mga kapatid na lahat ang tumanggap at nanalig sa Panginoon, dapat malupig din po natin ang lahat ng gawa ng kaaway na patuloy na gumagalaw sa ating kapaligiran at sa ating buhay. Tanong, bakit nilupig ni Jesus ang pinuno ng sanlibutan? Bakit po niya nilupig? Bakit kailangan niya po itong lupigin, talunin, daigin? Kasi po, sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4 sa Tagalog, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito. Take note mga kapatid, alam niyo po ba ang pinaka-entry point ng kaaway? Ang pinaka-entry point ng dyablo, walang iba kundi yung ating isip. Pansinin niyo po mga kapatid, kahit napakalakas mo ngayon, kahit napakasaya mo ngayon, kahit punong-puno ka ng kapayapaan, pero atin pong pakaingatan yung isip natin. Kasi po, sa panahon na ikay nag-iisa, nagmumuni-muni, kayang-kaya kang pasukan ng mga negative thinking ng kaaway. Kapag napasok ng dyablo ang ating isip sa panahon na tayo nag-iisa, na wala tayong ginagawa para parangalan ng Diyos, masyado tayong kampante, napasok yan ng masamang kaisipan, ng mga doubt, pag-aalinlangan. Pag dumiretso po yan sa ating emosyon at damdamin, kayang-kaya kanyan i-paralyze ng gawa ng kaaway. Ganyan po katuso ang kaaway sa tao. Kaya, dinaig po ng ating Panginoon, kinonquer po ng ating Panginoon si Satanas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, sapagkat kung hindi ito gagawin ng Panginoon, mananatili po ang galaw ng kaaway
sa ibabaw ng mundo. Kaya po sabi nga po dyan, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Kaya po pala ang dahilan ng bawat maraming tao, maraming panatiko, maraming masyadong kapit na kapit sa relihiyon, yung kanilang mga ginagawa, akala nila yung ginagawa nilang ito ay nakapagbibigay ng parangal sa Diyos, pero hindi nila alam yung isip nila bulag, sarado, nakakandado, nakatalikala, sapagkat hindi nila naintindihan, hindi nila naunawaan, hindi nila nakilala ang Panginoong Hesus na namatay sa krus. Sapagkat yan ang trabaho ni Satanas, ang patuloy pong bulagi ng kaisipan ng maraming tao. Ano pa po ang sabi? Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Habang hindi po naiintindihan ng maraming tao ang mabuting balita patungkol kay Kristo, at habang hindi po niya nakikilala ang ating Panginoon, hindi siya makakaranas ng tunay na pananampalataya at pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, napakapalad ng isang tao na yung talukbong ng kabulagang espiritual ay natanggal at lubusan nating nakilala si Jesus Christ, the Son of the Living God, na siyang tunay na daan ng buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ na siyang tunay na pasimula ng isang maningning at maliwanag na buhay, sapagkat siyang may sabi, I am the light of this world. John chapter 8 verse 12. Ako ang ilaw ng buong sanlibutan. Ang sinumang lalapit sa akin at tunay nakikilanlin, magpapakumbaba at sasampalataya at susunod sa akin, ay magkakaroon ng ilaw mula sa akin. At kailanman ay hindi na sa lalakad sa magulo at madilim na sanlibutan. Kaya po, ang dulot po sa isang tao na totoo po niya talagang tinanggap ang Panginoon as a Lord and Savior, mabubuhay siya sa isang panibagong dimension. Magkakaroon ng aura ang kanyang buhay. Magliliwanag ang kanyang kapaligiran. Magkakaroon siya ng tunay na galak, kapayapaan at kasiyahan, sapagkat iyon ang manifestation ng liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya ito po ang magiging epekto sa buhay ng isang taong nakasumpong ng tunay na biyaya, pagpapala ng ating Panginoon. Una sa isip, sa emosyon, sapagkat magliliwanag ang kanyang buhay. Kaya po mga kapatid, makikita po natin, napakapalad po ng bawat isa po sa atin sapagkat yung isip po natin nabuksan. Nakilala po natin ang Panginoon. Kaya huwag na po natin hahayaan na ang dyablo ay patuloy po makagawa sa ating mga isip at sa ating mga puso. Huwag na huwag po tayong papayag na yung ating isip ay patuloy po na tayo po'y mahawakan ng kaaway. Kaya nga sabi po ng Diyos, magbago na kayo at mag-iba ng inyong mga isip, ng inyong mga puso. Ang pawang ilagay nyo sa inyong isip ay pawang mabubuti at nakalulugod sa Diyos, sapagkat iyan ang tama at tunay na kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ingat po tayo sa bawat pagkakataon na nag-iisip po tayo. Dapat po kapag tayo nag-iisip, lagi po dapat positibo. Kapag nag-iisip tayo, una sa lahat, dapat po kung paano natin siyang mapaparangalan. Kapag nag-iisip tayo, dapat po kung paano tayo magsisimula na yung buhay nating ito ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Dapat po kapag tayo nagpaplano sa bawat pagkakataon, lagi po ang ating pong first priority to give back all the honor and praises of our Lord.
Huwag tayo mag-iisip ng mga bagay na parang manlulupaypay tayo, manghihinawa tayo, babagsak yung ating pananampalataya. Dapat po ang lagi nating iisipin ay ang mga bagay na makapagpapataas ng antas ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ito po yung dapat laging laman ng ating isipan. And then next point, kung bakit namatay ang ating Panginoon sa krus, to reconcile God and man. Upang muli pagkasunduin ang Diyos at ang tao. Kaya po yung pagkakadipa ng kamay ng ating Panginoon sa krus, yung sa kanan sa kanyang Ama, yung sa kaliwa, yung mga taong nabubuhay sa mundo na makasalanan. At siya po ang naging great mediator between God and man para muli pagkasunduin, paglapitin ang mga taong makasalanan at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasama po tayo doon sa mga taong makasalanan. Kaya po ang sabi po ng Roma chapter 5 verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit, tinanggap na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Dati po mga kaaway tayo ng Diyos. Dati po nasa ilalim tayo ng sumpa ng Diyos. Pero dahil sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus, nagkaroon ng reconciliation between God and man. Pinagkasundo po tayo ng ating Panginoon. Kaya po ito ang napakatinding layunin ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Kaya mga kapatid, kapag tayo po'y nakakakita ng krus, nawa po yung mensaheng ito ay patuloy po magpaalala po sa atin kung bakit pala namatay ang Panginoon sa krus. Para tayo po ay ilapit ng Panginoon sa Ama. Kung bakit po namatay ang ating Panginoon sa krus. Para tayo po ay palayain sa lahat ng gawa ng kaaway. John chapter 3 verse 35 to 36. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Pansinin niyo po yung sinasabi ng John chapter 3 verse 35 to 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang totoo pong sumasampalataya sa Panginoon, nag-aalay ng buhay. Sumusunod ng buong katapatan sa Kanya at patuloy pong binibigyan sa ng karangalan. Yan po ang tunay na manifestation ng tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Hindi lang po sa labi, kundi sa puso. Kapag tayo tunay po na sumasampalataya sa Panginoon, sinasamahan po natin talaga ng pagsunod sa Kanyang kalooban, magkakaroon tayo ng eternal life. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya po pala mga kapatid, yung mga taong patuloy na matigas ang ulo, patuloy pong hindi sumusunod sa Panginoon, nananatili po sa kanila ang sumpa ng Diyos. Pero the moment na tayo tunay na sumusunod sa ating Panginoon, mararanasan po natin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po yung 4 na puntos na sagot sa ating pong tinalakay kung bakit, ano ang layunin ng krus, kung bakit namatay ang ating Panginoon. Number 1, to demonstrate His own love for us. Para ipahayag, para ipakita, para ipadama ang pag-ibig ng Ama sa lahat, sa ating lahat. Kung bakit hinayaan niyang namatay ang Panginoon,
para ipadama niya talagang patunayan niya na mahal niya ang bawat isa sa atin. Kapatid, ikaw at ako, paano natin ma-demonstrate ang ating pag-ibig sa Diyos? Second point, to redeem us from curse, para tayo tubusin sa sumpa. Tayo nasa ilalim ng sumpa dati. Pero the moment na tayo totoo, nagsisi, tumalikod sa kasalanan, naranasan natin yung freedom mula sa ilalim ng sumpa dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. At yung freedom na ating tinanggap, mga kapatid, huwag nating hayaan na maimpluwensyahan tayo ng mundo. Kundi, dapat tayo ang maka-impluwensya sa mundo. To defeat the ruler of the world. Kung bakit namatay ang ating Panginoon para lupigin, para daigin, para talunin ang kapangyarihan ni Satanas. As a believers, dapat tayo ay laging maging mananagumpay sa gawa at plano ng kaaway sa bawat araw sa ating mga buhay. Huwag tayong papay na tayo dapat, tayo yung natatalo, tayo yung nadadaig. Dapat always tayo maging victorious sa lahat ng gawa ng kaaway. And then last point, to reconcile between God and man. Bakit siya namatay sa krus? Para pagkasunduin. Mga kapatid, dati po'y kaaway tayo ng Panginoon. Dati po'y kinapupuutan tayo ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Pero ngayon, napakapalad natin. Tayo po ngayon ay itinuring na mga anak ng Diyos. I-maintain po natin yung mga kapatid kung paanong tayo itinuturing ng mga anak ng Diyos. Patuloy po tayong maging mabuting mga anak ng Diyos na laging sumusunod ng buong katapatan at buong kapakumbabaan sa ating Panginoon. Everybody stand up. Praise God. Hallelujah. Kapatid, everybody close your eyes. Bow in your head. Si kapatid, taas mo yung iyong dalawang kamay. Even yung mga nanonood sa social media. Kapatid, sa iyong pagkakapikit sa oras na ito, you can imagine ang ating Panginoon na nakapako sa krus. Si kapatid, isipin mo sa iyong pagkakapikit na nakikita mo siya mula ulo hanggang paa, dumadaloy ang mga dugo mula sa mga sugat dahil sa mga hampas, bugbog at palo at hagupit sa Kanya. Sige kapatid, patuloy mong isipin in your spiritual eyes. I-vision mo siya habang nakapikit ka na ang Panginoon ay hirap na hirap. Hinahabol ang hininga. Tuyong-tuyo ang mga lapi, dila, lalamunan, sapagkat lahat ng likido sa kanyang katawan, even ang kanyang dugo, ay lumalabas na lahat. Pero sa kabila ng lahat, ikaw pa rin at ako at tayong lahat ang laman ng kanyang puso at isipan. Sapagkat bago siya malagutan ng hininga, ang kauna-unahang kanyang idinaing sa kanyang ama. Kanyang sinambit, kanyang inirequest sa kanyang ama bago siya mamatay. Sa kabila ng kanyang hirap at tusa, kirot at sakit na walang katulad na pinagdadaanan,
Sinabi ng ating Panginoon, Ama, huwag niyo na po silang panagutin sa kanilang ginawa sa akin. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Kapatid, napakadakila ang ating Panginoon. Ni katiting na damdamin, wala siyang hinanakit, wala siyang sama ng loob. Nakuha pa po niya na ihingi ng tawad at huwag parusahan ikaw at ako. This is the greatest manifestation and truly and genuine love of our Lord for us. Hallelujah. This is the purpose of Christ's cross. Para ipakita niya, patunayan niya kung gaano kanya kamahal. Hindi kayang sukatin. Hindi kayang tapatan. Ngayon kapatid, ano yung pwede nating iganti sa Panginoon? Ano yung pwede nating gawin sa Panginoon? Kung mauunawaan lang natin, maiintindihan lang natin yung ginawa niyang sacrifices. Ano ngayon kapatid? Yung po pwede nating ibalik sa Lord. Para naman kahit papaano, mapasalamatan natin siya. Yung ginawa niya na walang kapantay, hindi kayang parisan. Hallelujah. Amang banal, sa oras pong ito, Panginoon Lord, narito po kami ngayon, O God. Lord, nagpapakumbaba, naninikluhod sa inyong harapan. Humihingi po ng tawad, nagsusumamo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon, Lord, na nababaliwala po namin kayo, O God, sa aming mga buhay. Lord, sa oras pong ito, salamat. Salamat sa mga salita ngayon na inihayag niyo po sa amin. Holy Spirit, patuloy na gumalaw kayo at kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, i-restore niyo po kami, i-revive niyo po kami, Lord, sa oras na ito. Walang dahilan ang bawat isa po sa amin para hindi po kami, Lord, magpatuloy na ibalik sa inyo ang pinakamataas na karangalan, kapurihan, pagsamba, pagsunod ng buong katapatan at buong kapakumbabaan. Salamat po, Lord. Maraming salamat. Kung ikaw na tunay na Diyos, nagawa mong magpakasakit, nagawa mong magsakripisyo, nagawa mong magpakumbaba para sa aming mga makasalanan, para sa aming mga masuwayin. Wala pa kaming ginagawang matuwid, wala pa kaming ginagawang tama, wala pa kaming tamang relasyon sa inyo, pero kayo po nagbigay ng buhay, sacrifice para sa amin. How much more kami na tumanggap ng pagmamahal, pag-ibig, sakripisyo ang hindi naming magagawa na balikan, tapatan ang inyong kabutihan at pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Kayo po yung unang umibig sa amin. We hope,
Father God, magantihan po namin yung inyong ginawa sa amin. Hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Gaya po ni Pablo kanyang sinabi, siya'y nabubuhay para sa inyo. At kung siya'y mamamatay, ito'y pakinabang. Lord, nawa po maranasan po namin yung prinsipyong iyon. Na kami po'y nabubuhay na ngayon, una sa lahat, para sa inyo. Hindi na po para sa aming mga sariling prioridad. Hindi na po para sa mga bagay lang sa mundong ito. Kundi higit sa lahat, kami nabubuhay una para sa inyo. Para patuloy na magbigay ng karangalan, kapurihan. Salamat Panginoon sa umaga pong ito. Salamat Lord sa mensaheng ito na patuloy Lord na ipinagkakaloob niyo po sa amin. We hope, Father God, in this year 2024, ang aking mga kapatid, kasama ang inyong mga lingkod, ay patuloy sa buong taong ito, hanggang sa mga susunod na mga taon, patuloy kaming magsasaysay. Patuloy kaming susunod ng buong katapatan at buong kapakumbabaan. Patuloy, Lord, na kami ay gagawa at kikilos, hindi lang para sa aming mga nais, kundi higit sa lahat, ang aming mga paplanuhin at ipaprioritize ay higit sa lahat para sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat, Lord, sa umaga pong ito. Salamat. Maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, patuloy i-embrace niyo po ang bawat isa po sa amin. Holy Spirit, patuloy niyo po kaming i-lead, i-guide. Patuloy po kayo ang gumalaw at kumilos sa aming mga buhay. Huwag niyo pong hahayaan na kami ay talunin ng gawa ng kaaway, kundi lalo't higit sa lahat, Panginoon, kami ay laging maging mananagumpay. Because we are more than conqueror. Hallelujah. As your children, as your servant, O God, hallelujah. By the power of the Holy Spirit, Lord, sama-sama kami, Panginoon, na buong galak, buong saya, Panginoon, O God, na susunod sa inyong kalooban ng may katapatan, may kapakumbabaan, Panginoon, hallelujah. May excitement, O God. Salamat. Salamat po, Lord. At Lord, anumang bagay na meron kami na mula sa inyo, we use us for the glory of your name. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Salamat po, Lord. Salamat. Kulang ang salitang salamat na sa umaga pong ito ay patuloy po namin, Lord, nararanasan ang inyong divine presence. Kulang ang salitang salamat na sa umaga pong ito, patuloy po naming nararanasan ang inyong conviction by the power of the Holy Spirit. Salamat, Lord. Ngayon po, O God, damandama po namin ang inyong pagsama, ang inyong pagkilos, ang inyong yapos, ang inyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Lord. Sa umaga pong ito, Panginoon, hiling ko po't dalangin ang mambanal. Patuloy po, Lord, puspusin niyo po ng inyong kapangyarihan at espiritu ang bawat isang kapatid, even ang mga nakatune in sa social media. I-bless niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Samahan niyo po ang bawat isa. Pangunahan niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po, Lord. At muli po, Father God, sa inyo po naming maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pasalamat, karangal at kapurihan sa tanging pangalan
ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Praise God.